Okay, so now, fluid mechanics ulit tayo. So this one is involving buoyancy. So still under the topic or chapter, um, hydrostatics on plane surfaces. Plane nga ba ito? Yeah, this is plane. So this is a password problem. 1993 pa, wala pa yan sa CRF Volume 1. 1994 ata nag-start yun. I'm not mistaken. Okay, so a hollow cylinder. Draw na agad natin. A hollow cylinder pero 2D lang tayo. Hindi ko kaya mag 3D. Okay, so 1 meters in diameter. Kaya ba dito yan? Dito na lang. Okay, so 1 meters in diameter. Okay, so lagay natin yung dimension. Naka-green na lang. Dito na siguro. 1 meters in diameter. Type ko na lang. 1 meter. And 1 meters in. 1 meter in diameter. 1 meters ba sabi ko? And 2 meters high. Okay, 2 meters high. Ayan, 2 meters high. Okay. Ising ko lang. It's 2 meters high. Weighs 3,825 newtons. So, syempre, weighing. So, gawin ko na lang yan. Lagay ko na lang sa rad. The weighing, weight niya, syempre, nag-act sa centroid, di ba? The weighing, ilan? Lagay ko nga ito ng value. Diameter D. Or small letter na lang. Trip ko lang. Ito naman, lagay natin H. Height. Okay. Then, syempre, talagay naman natin weight W. That is in 3,825 kilograms. Okay. So, and sa tanong, how many kilonewtons of lead weighing 110 kilonewtons per cubic meter must be fastened to the outside bottom? Okay. So, may naka-fasten daw rito. Ayan. Sabihin natin ganyan. Tapos, irregular shape na lang na LED. Ayan. Then, ang ano yun? Unit weight daw nun ay, lagay natin, 110 kilonewtons per cubic meter. Ayan. So, must be fastened to the outside bottom of the cylinder, outside bottom, yan, to make it float with 1.5 meters. Ano sabi? With 1.5 meters submerged in water. So, kung, ganyan ko na lang ha. Ano ko na, tagus ko na. So, 1 meter daw yung 1 meter kalahati, di ba? So, ang sabi 1.5 ang submerged. So, medyo nakaangat siya konti. Ganyan. So, ito yung water surface natin. Tama? So, ibig sabihin, other term din dun is yun yung draft. 1.5 meters submerged. Ngayon. Oh, yeah. This one is, ito, pangalanan natin. Paano tayo magpangalan kapag ay yung ano, di ba draft yun? Capital D. Tama lang pala na i-lowercase ko yung diameter. So, D is 1.5 meters. Draft yan eh. Yung part na submerged. Ginagamit din yan sa ship displacement. Yan. Saan pa ba? Sa ano? Sa tawag dun? Stability of floating bodies. Yun. Tinatawag ding draft yun. Okay? So, ang first tanong ay, how many kilonewtons of lead? Weight yun ang tanong. Must be fastened to the outside. So, given ang unit weight ng lead, so, dali lang yan. Paano nga ulit? So, that'll be, ang weight ang hinahanap, weight ng lead, or, sige, weight ng lead is simply unit weight ng lead times volume ng lead. Unit weight ng lead times volume ng lead. Ganun lang. Okay?
So, paano yan? Ito na. So, ito may weight tayo dyan. And syempre, may weight din to. 'Di ba? May weight din tong ano natin, weight ng lead. Ito, sa acting sa center of gravity din. That's the weight ng lead. May mga pababa. Yung mga forces naman na paangat ay yung mga buoyant force. Ang buoyant force, gawin kong ruler para opposite siya. Siyempre ito, since submerged yan, may buoyant force to. So, pangalanan ko tong buoyant force ng lead. Buoyant force ng lead. Tapos, syempre, ito, meron din yan. Yung cylinder. May buoyant force din yan. Kahit di na natin ilagay saan. Dito na lang. Or dito. Ayun, para kita. Para kita lang naman. Pero syempre, nag-act din talaga yun sa center of buoyancy din. Ito naman, buoyant force ng cylinder. Ano kung subsea? Yan. Napakadali na lang yan. Summation of forces along Y, di ba? Meron kang weight, weight, ayan yun, dalawang weight, tapos dalawang buoyant force. Pag ano na summation of forces. O kaya nga hydrostatics. Kaya nga statics lang to eh. Hydrostatics, di ba? Summation of forces along Y equals 0. So, mga pababa, equal natin sa pataas. Ang pababa ay weight ng cylinder. Weight ng cylinder pala dapat. Para sila. Weight ng cylinder, buoyant force ng cylinder. Weight ng lead, buoyant force ng lead. Di ba? So, weight ng cylinder, lahat ng mga weight yan. Plus weight ng lead equals buoyant force ng cylinder plus buoyant force ng lead. Ayun. So, paano nga ulit yung weight? Ang weight ay, ito, ang weight ay unit weight times volume lang yan. Ang buoyant force naman, actually, weight ng object na lang. Is unit weight ng object times volume ng object. Tapos, ang buoyant force naman is simply unit weight ng liquid times ang volume ng displaced. Yung part lang ng submerged. Ayun. So, weight ng cylinder, yan, may value tayo dyan. So, okay, so as is na lang yan. Weight ng cylinder. Binigay naman eh. Weight ng lead. Ito yung kailangan natin ma-express. Though, yan yung hinahanap. What must be the weight? So, pwede na pala, no? Kaya ba? Kaya ba na i-ano na lang yan? Weight ng lead? Bagay yan na yung unknown. Tignan natin So, buoyant force ng cylinder naman. So, that'll be, dapat alam muna natin anong water to. Anong water to? Anong fluid to? Ayan, water. Anong liquid to? So, water. So, water surface. Mangalangan ko na lang din. That's the water surface. Okay, so, ibig sabihin, para makuha yung buoyant force, unit weight ng water lang yan, times volume displaced, ayan, binigay na. So, area lang yan ng cylinder, pi over 4, times diameter squared, pi over 4, times diameter, maliit yun diameter squared, ayun na yun, area. Times mo lang sa height, which is yung D talaga, yung draft. Ayan, na unit weight, times volume, pi over 4 diameter squared times the draft. Buoyant force naman ng ano natin, ng lead natin, since submerged yan, submerged na submerged. So that'll be unit weight ng lead, unit weight ng water times volume ng lead. Ito. Yun Yung volume, pwede mo siyang i-express in terms of what? Weight over unit weight, di ba? Weight over unit weight. So, pwede pala natin palitan itong volume ng lead. Di ba? Para kuha na, yan yung tanong eh. How many kilonewtons? So, weight yun. So, volume ng lead, pwede nating palitan ng weight ng lead over unit weight ng lead. Yun. Kaya na ba yan? Should solve na yan. Weight ng lead, weight ng lead. Di ba? Pero dapat, ano ba?
Ang gawin natin dito, gawin na natin kilonewton pala. O, gawin na natin kilonewton to. Ay, hindi ko na matanggal. Ayan. Gawin na natin kilonewton. 3.825 kilonewtons. Okay? Para kilonewton to, ito kilonewton per cubic meter times cubic meter, kilonewton na lang. Then ito kilonewton per cubic meter din naman yun. No? Kilonewton per cubic meter times kilonewton per cubic meter. So, ayun, magka-cancel lang din. Tama? Yan na. Direct sub. That'll be 3.825 kilonewtons per cubic meter. Lagay natin sa X. Is equal to unit weight ng water, 9.81 times area, 5/4 times diameter, 1 squared, times the draft, 1.5 plus unit weight ng water, 9.81 times ang volume, pinalitan na natin na X over unit weight ng lead, 110. Tama? Kilonewtons per cubic meter naman. So, dapat may mga assumption tayo dito. Ano pa yung weight niyan? Siguro mga 3. Okay na siguro. Hindi, malalaki yan. Siguro 5. Ganyan. O 8 nga eh. Yun. So, there we have it. 8.489 kilonewtons. So, ang weight ng lead ay 8.489 kilonewtons. That's for the first part. 8.489 kilonewtons. Sunod, how many kilonewtons of lead naman if it is placed inside the cylinder? Anong mababago lang kapag ganun? So, as is to, tama? Duplicate na lang natin. Lagay natin dito. Remove lang to, konti. Tapos, adjust lang. Ayan. Ang sabi, nasa loob na raw yung lead. Kaya ka ba ito, mano? Kaya. Nice one. Pero wala na to. Tanggalin na natin to. Ayan. So, ito lang yung nasa loob. Ibig sabihin, isa na lang yung magiging buoyant force. 'Di ba? Isa na lang kasi iisa lang naman yan sila nito eh. Baga, iisang volume lang yan kasi nasa loob na yung lead natin. So, yun lang yung mababago. Mag-iisa na lang yung buoyant force. Then, ito pala, since first nga natin na video to for buoyancy. So, discuss lang yung other variation ng problem. So, what if may other liquid to? So, sabihin nating oil surface. O, edi ibig sabihin, iba yung buoyancy dito, iba rin yung buoyancy dito. So, ganun lang. Kasi yung buoyancy nakadepende sa liquid, kung nasaan yung object na yun, or part ng object na yun. So, ayun, magkaka-buoyant force ka due to water, and buoyant force naman due to oil. So, ganun. Dadagdag lang yun. Okay? May ganun problem eh. Okay, so ito, total na natin to. This will be weight na yan ng cylinder plus weight na to ng lead. Di ba? Still, tinamad lang. Tinamad. Maski pag-copy ng summation of forces. So, yan. Okay, so that'll be summation of forces. Ayun, kalimutan ko yung buoyant force. Ito. Copying ko na lang din. Buoyant force na lang to ng cylinder. Ayun, cylinder na lang. Or, kung sino yung malaki, saan siya nakalagay, o sino nagdadala nung lead, yung cylinder, volume ng cylinder lang yun. Na-submerge. And, syempre, di mababago to. Kasi, ayun no, how many kilonewtons was be fastened to the outside bottom of the cylinder to make it float with 1.5 meters submerged in water. So, ang tinanong lang sa sunod, binago lang is, kapag nasa loob yung lead, so same pa rin dapat yan ang draft. Wala naman sinabi na mababago yung draft eh. Diba? So, yun, same lang yan. Ay,
Sige na, okey na nga yan. Okey naman na yan, gets naman na. Ayan, so weight ng, cylinder plus weight ng lead is equal to buoyant force ng cylinder. O anong mo tatanggal? Ito lang din pala yun, oh. Hmm, yun lang din, mawawala lang 'to, 'di ba? Huh, so sulat natin, again, weight ng cylinder plus weight ng lead is equal to buoyant force ng cylinder, that is just, ano, unit weight ng water times, yun pa rin, yun pa rin pala, tinanong na lang. Copyahin ko na lang 'to. Ay, eto kaya, tinamad. Unit weight ng water times volume, pi/4 diameter squared times yun pa rin. Yun lang. Yun lang yung matatanggal. Parehas lang sila. 'Di ba? So, dapat pala ano, mo-modify mo lang pala 'to. Tatanggalin mo lang. 'Di ba, eto, yun pa rin naman yun. Wag mong i-exit yung sa ano, wag mong i-exit lang yung ginawa mong equation kanina. Tatanggalin mo lang yung part na buoyant force ng due to lead, yan na lang. Tama ba? Double check natin. Weight ng cylinder plus x plus unit weight ng water, 9.81 pi/4 diameter squared times the draft. Dapat naka-kilonewtons pa rin naman tayo dyan, no? 3.825. Okay. So, that'll be, ano kaya to? Tataas, bababa. So, since, ano? Nabawasan ng buoyant force. Tama? Nung nabawasan siya ng buoyant force kanina, anong ano natin? Plus buoyant force, no? Hindi ko masabi, no? Ano nga ba? Ano nga ba dapat na express natin? Hmm, bababa. Kasi, tingnan natin. Bumaba nga, 7.735. So, 732 pala. 7.732. Bakit nga ba? You tell me. So, weight ng lead ay just 7.732. 7.732 kilonewtons. Bakit nga kaya? Tingnan natin. Weight ng cylinder, weight ng eto, tapos pi/4 diameter squared. Kapag kapag ganito kasi, ayun. So, parang unit weight ng water, oo nga. Eto, tingnan niyo yung part na 'to. Yung unit weight ng water over unit weight ng lead. Itong part na 'to lang. Tingnan natin ang analysis natin diyan. Okay, unit weight ng water over unit weight ng lead. So, maliit yun, di ba? Kasi ang unit weight ng water is 9.81. Ang unit weight ng lead ay ang laki, 110. Laki. Ayan, ang liit. So, ang liit ng W. So, isa-subtract mo yun doon. Tama, di ba? Ay, hindi. Ito mababawas pala. Tama ba? Oh. So, kumbaga, 1 minus neto. Tama. Pag isa-solve mo si W, babawasan mo siya. 1 minus W. Kumbaga, tignan natin na kapag ito na isa-solve natin. Store ko muna yun sa A na lang. Okay? So, that'll be 9.81 times pi/4. Oops, pi/4. Diameter, that's 1. Squared times draft, 1.5. Okay, so ito na yan. So, isa-solve natin si W, ililipat yan si weight ng ano, weight ng cylinder. 1 point, ano yun? 3.28, 825. 3.825.
Ayan, 7 point something. Then, ayun nga. I-divide mo kasi siya sa A, sa 1 minus A, di ba? O, tama. Dinivide mo siya sa 1 minus A, kaya, baga 1, divide mo sa A, so liliit to, kaya malaki. Di ba? Pero kapag di mo siya ima-minus sa A ba yun? Oo, wala nang minus na ganun. Yan. So, malaki siya, malaki na yung baba, malaki yung denominator, since 1 lang, di mo binawasan. Kaya, liliit yung function. Liliit yung buong value ng function. So, ayun, in-analyze natin by analyzing yung construction, bagay yung structure niya in terms of a fraction. So, ayun, that's it for this problem. Hope you learned something. Thank you.